Welcome po sa St. Paul United Methodist Church online devotion. Ginagawa po natin ito tuwing umaga bilang pagkilala at pagdakila sa ating Panginoong Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng buhay, ng patuloy na pag-iingat. Minsan pa po ay inaanyayahan po namin kayo, samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay at pagpupuri sa Panginoon. Minsan po ay awitan pa po natin ng ating Panginoon, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, ay hinihiling po namin ang inyong presensya sa gabay ng banal mong Espiritu sa aming pagbubulay-bulay, pakikinig ng inyong salita. Kayo po ang maging guro po namin na patuloy na magkakaloob sa amin ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita mo. Katagpuin niyo po ang bawat naaabot, Panginoon, ng mensahe at ng tinig na ito. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, itong aming dalangin. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po sa sulat sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 21. Gawa, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 21. Subalit, mayroon lang po tayong ilang mga talata na pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Simula ng pagbilinan sila ni Jesus bago umakyat sa langit ay nanatili sila sa Jerusalem upang hintayin ang ipinangako ng Ama bilang pagbabautismo sa kanila sa Espiritu Santo. Ano kaya ang ginagawa ng mga alagad habang nasa isang upper room nang sumapit ang Pentecostes o pagbaba ng Espiritu Santo? Ang sagot ay nananalangin at patuloy na nananalangin ng mga alagad habang naghihintay. They were in intense prayer. Nasa marubdob na pananalangin ang mga alagad. Maraming tao noong araw na mangyari ang Pentecostes sa Jerusalem. Ito ay ika-50 araw simula nang ipagdiwang ang pista ng Pasko o Feast of Passover, kung kaya't maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang nasa Jerusalem bilang pagdiriwang ng Harvest Festival. Ito rin ay mahalagang pagdiriwang ng araw na iyon bilang pag-aalaala sa pagbibigay ng kautusan o Torah mula sa Mount Sinai para sa mga Jewish people. It is associated with the grain harvest in Torah. Kaya nga may Harvest Festival. Silang pinagdiriwang at iyon din ang araw na nangyari ang Pentecostes o pagbaba ng Espiritu Santo na naging Harvest of Soul na rin, timing na ginawa ng Diyos at that time. Sa talatang 3 ng Gawa, Kabanatang 2, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Sa New King James Version, and there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. The symbol of the Holy Spirit is like tongues of fire. Marami pa pong symbol ang Holy Spirit. Why tongues of fire? Bakit dilang apoy o parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila? Una po, the tongue is an organ of tasting. The tongue is an organ of tasting. Ang dila ay gamit para sa panlasa o pagtikim.
Sa isang chef o nagluluto ay mahalaga ang panlasa o pagtikim sa isang nilulutong pagkain. Iba't iba ang panlasa ng tao sa iba't ibang nilalasahan na maaaring maalat, matamis, mapakla, maasim at iba pa. May kanya-kanyang panlasa ang bawat tao. Hindi lahat ay nagkakaisa sa isang panlasa o nilalasahan, lalo na sa pagkain. Subalit ang lahat ay may pagkakataon na maaaring matikman ang lahat ng klase ng luto o pagkain. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa panlasa o pagtikim, lalo na sa pagkain, ay ma-appreciate mo ang iba't ibang luto o putahe mula sa iba't ibang tribo, lahi o bansa o region dito sa Pilipinas. A tank of fire is like tasting your life. Kumusta ang iyong buhay Kristiyano? Ito ba ay buhay na may dinadalang lasa para sa iba? Ito ba ay buhay na pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda? Nakarinig ka na ba ng isang tao na nagsabi, alam mo, tuwing nakikita kita, nabibless ako sa iyo? Ang tawag kay Jesus ng mga tao sa kanyang panahon ay friend of sinners o kaibigan ng mga makasalanan. Yan ang tawag nila kay Jesus. Tinuturing siyang kaibigan ng mga prostitute, mga kinaiinisang tax collector ng mga Romano, mga may sakit o karamdaman, mga outcast o mga taong hindi pinahalagahan ng lipunan, mga na-reject ng Jewish law teacher dahil linusgahan agad nila yung mga estudyante nila na hindi matututo. Bakit? Anong lasa ng buhay mayroon kaya si Jesus? Gusto nila siyang pinakikinggan at gusto nila siyang nilalapitan dahil ang kanilang naririnig, ang kanilang nakikita, ang kanilang nararamdaman at ang kanilang nalalasahan ng mga tao sa buhay ni Jesus ay ang totoo, tunay at walang pagkukunwaring pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, the tongue is an organ of testing. The tongue is an organ of testing. Ang dila ay gamit bilang pagsubok o pangsubok. Para sa isang chef o nagluluto ay mahalaga na sinusubukang tikman ng isang niluluto para makapag-adjust sa anumang maaaring maging akmang lasa ng isang putahe o pagkain. Kapag na-confine ng isang tao sa ospital, ang lahat ng pagkain binibigay sa pasyente, pansinin po natin, walang lasa o matabang. Paraan na rin iyon ng dietitian ng ospital para makapag-adjust ang katawan ng pasyente sa panahon na naka-confine at ginagamot siya o habang naka-confine at ginagamot siya para bumaba ang mga tumaas dahil sa chemical imbalance ng katawan. Absent po ng asukal, ang asin, o vetsin at mga seasoning na pampalasa sa pagkain. Kaming mag-asawa ay nagkasundo na tuwing magluluto siya ng kahit anong ulam na hanggat maaari ay maging matabang lang ang timpla. Hindi na baling matabang ang timpla ng lutuin at pwede namang mag-adjust na lang sa pagdagdag ng patis, toyo o suka sa sino man sa amin na nais na magdagdag pa sa lasa ng kinakain. Kumusta ang ating pananalita na napapakinggan o naririnig ng iba? Nakarinig ka na ba ng tao na nagsabi ng, hindi ko makain ang sinabi mo? It's just an expression ng isang tao na nasaktan ng todo sa mga salitang binitiwan sa kanya ng kanyang kapwa dahil sa galit sa kanya. Hindi ko makain ang sinabi mo. Our word is like food for others for testing. Ang ating salita o pananalita ay pagsubok din para sa ibang tao kung katanggap-tanggap o totoo sa salitang ating binibitawan. Naalala ko ang kwento ng tatay ko sa isang lalaki na naliligo sa ilog na nagbiro, na kunwaring nalulunod kaya't sumisigaw siya ng saklolo. May mga nababahala, natataranta at agad namang tumatalon sa tubig at pinupuntahan siya para sagupin o sagipin, subalit hindi naman totoong nalulunod. Nagkukunwari lang. May ilang ulit niya itong ginagawa na pagbibiro na kunwaring nalulunod, ngunit biglang aahon na sa tubig pag may lumalapit na sasagip sa kanya. Subalit sa hindi inaasahang sitwasyon ng araw na yon, ay totoong nalulunod na nga siya at sumisigaw ng saklolo. Pero dahil alam ng mga tao ay nanloloko lang siya, siya ay wala nang pumapansin sa kanya. Wala nang pumansin at tuluyang nang nalunod at namatay ang taong iyon. Do you have a tested word? Kilala ka ba na pag nagsalita ka, totoo at kapanipaniwala ang sinasabi mo? May ilang sitwasyon sa panahon natin ngayon na kailangan pang magkasunduan sa barangay o sa harap ni attorney
na totoong tutuparin ang pangako o sinabi ng isang tao at may pirmahan pa bilang kasunduan. Kung mayroon mang totoo ngayon na salita na pwede po nating panghawakan na nakatala, walang iba kundi ang Biblia. Amen. Pangatlo po at panghuli, the tongue is an organ of telling. The tongue is an organ of telling. Ang dila ay gamit upang magpahayag o magsalita. Sabi ng mga tao sa mga alagad sa talatang 11 ng kabanatang 2 ng Gawa, paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Dumating si Holy Spirit sa buhay ng mga tapat na alagad ng Panginoong Hesus with boldness o tapang, ay nangaral sila sa mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar o bansa, at dahil doon ay sa talatang 7, sa pagkamanga at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Sa talatang 8, bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo bilang simbolo ng dilang apoy o ang dilang apoy, ang dila ng mga alagad upang mangaral sa mga tao ayon sa kanilang wika at pagkaunawa. Kumusta ang iyong pagbabahagi tungkol sa Panginoong Hesus? Minsan ay may isang kaibigan na nag-open sa akin ng problema at matapos kaming mag-usap sa halos magdamag na yon ay sinabi niya, buti pastor, nakausap ko kayo. Dahil kung wala akong nakausap ngayon, baka nagpakamatay na po ako. Malay mo, may mga tao sa paligid mo na mayroong mabibigat na pinagdadaanan. Yung makausap ka at may binabahagi ka, ay malaking tulong na yon para sa kanila. Naalala ko ang kwento tungkol sa isang babae na ooperahan ang kanyang dila at lalamunan. At pagkatapos ng operasyong iyon ay hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Bago ang operasyon ay tinanong ng sardiyon o ng siruhano ang babae, anong gusto mong sabihin bago ka tuluyang hindi na makapagsalita pagkatapos ng operasyong ito? Tanong sa kanya. Ang sagot ng babae ay, thanks God, I have Jesus. Salamat sa Diyos dahil mayroon akong Jesus. Why tongues of fire? Bakit di lang apoy o di lang parang apoy? Una po, the tongue is an organ of tasting. Ang dila ay gamit para sa panlasa o pagtikim. Ang buhay sa pagkilos ng Espiritu Santo na may kabuluhan para sa iba, tulad ng ginawa ni Jesus. Pangalawa, the tongue is an organ of testing. Ang dila ay gamit bilang pagsubok o pangsubok. Ang buhay sa pagkilos ng Espiritu Santo na subok sa katatagan at mapagkakatiwalaan para sa iba. Pangatlo, the tongue is an organ of telling. Ang dila ay gamit upang magpahayag. Ang buhay sa pagkilos ng Espiritu Santo na nagpapatotoo para kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin, Panginoong Diyos, ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwala sa amin ng dila sa pamamagitan po ng paghahayag ng mabuting balita, Panginoon, na sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang sitwasyon ay pwede mo kaming gamitin, kasangkapanin, Panginoon, katulad ng mga alagad, O Diyos. Sa panahon ng Pentecostes, ginamit mo po sila, Panginoon, na marami pong mga tao ang nakakilala na mulat sa katotohanan mula sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po at tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga pastor, mga laiko, diakonesa, na patuloy na nagbabahagi ng inyong salita. Katagpuin niyo po sila, Panginoon, ng karunungan, na patuloy na pagpuspos ng banal mong Espiritu upang maibahagi nila ng may karunungan at pagpapala ang inyong salita na mabuting balita sa bawat araw sa aming mga buhay. Alang-alang sa Jesus na aming Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito. Amen. Minamahal naming Diyos na makaparan sa lahat. Salamat po na pinagkalooban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang gawin namin ang pinakamainam para sa iyo. At kami ay mga tagapagsalita para sa ikaliligtas ng bawat isa sa mga nakikinig ng iyong mabuting balita. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming bansa. Gayon rin po ang aming mga membro ng simbahang ito. At gayon po sa mga nakikinig ng aming online ministry, ang aming per covenant na ito, Diyos. Ayahan niyo po, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kamay,
sila ay may taas mo at sila ay magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan ng kanilang buhay. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming ministry nito, naway ito'y magbibigay sa mga taong nakikinig ng kakatagan at lumalim ang kanilang panampalataya. O Diyos, maraming salamat po sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pinasasalamatan po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang kalakasan, kalusugan, karunungan, katalinuhan namin magagamit sa araw na ito. Dinadalangin po namin, O Diyos, na ang lahat ng mga membro ng simbahan, nawa po, Panginoon, hipuin mo kaming lahat sa iyong mapagpalang kamay upang linisin mo ang aming mga puso't isipan na kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa pamagitan po ng aming mga panalangin, ikaw po nakakaalam at nakababatid nito. Lalong-lalo po, Panginoon, sa mga membro ay namimiss na nila ang aming pananampahan, pagpupuri sa iyong pangalan sa loob ng simbahan. Nawa po, Panginoon, hindi sana po sila mawalan ng pag-asa. Magkaroon po sila ng katatagan sa kanilang pananalig at pananampalataya na ikaw po ang magbibigay sa amin ng paraan upang kami ay manumbalik sa pagtitipon sa iyong templo. Dinadalangin po namin ito, O Diyos, dahil wala po kaming magagawa kung sa aming sarili lamang. Lalo-lalo po, Panginoon, ang mga magulang ng school ay nag-alinlangan sa pag-aaral sa kanilang mga anak. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon po sila ng tiwala sa iyo na ikaw ang makapagpakontrol sa mga virus na sa buong bansa na nananatili pa hanggang ngayon. Panginoon, dinadalangin po namin dahil ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang imposible na dito sa aming bansa ay magkaroon ng kalinawan sa aming pananalig at sa aming buhay upang kami po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po kami mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Patuloy dakila naming Panginoon Diyos na ibinabalik namin sa inyo ang aming pagdakila sa iyong kapangyarihan, sa iyong bugtong na anak na dumating sa amin. Salamat dakila naming Panginoon Diyos dahil patuloy na ipinagdiriwang namin ang iyong pag-akyat, ang iyong banal na espiritu na siyang naging kaagapay namin sa mga pagkakataon na katulad nito. Salamat dakilang Diyos sapagkat sa mga ilang mga araw ay pagdiriwang namin ng Pentecostes, ang pagdating ng iyong banal na espiritu at ang pagbuo ng unang iglesia na iyong ginamit para ito naman ay aming sundan. Kaya nga, sa pagtatapos ng aming dalanginan sa umagang ito, idinadalangin ko na ipagkaloob mo ang lahat ng mga binanggit ng bawat isa sa amin, yung mga desire ng aming mga mamamayan, sila man o Diyos, hindi man namin sila kilala, nasaan man sila, nasa malalayong ang mga lugar, nasa ibang bansa, bahagi sila sa aming mga panalangin, ingatan mo sila, Panginoon, patnubayan mo sila, O Diyos, huwag mo silang pababayaan. Kung sila man, dakila naming Panginoon, ay nakakaramdam ng emotional breakdown dahil hindi sila makakalabas sa kanilang mga tahanan, hindi nila makita ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi sila makapagpadala ng mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil nasa ibang bansa sila, lockdown ng iba't ibang mga lugar. Silang lahat, kaming lahat, Panginoon, sa dalangin ito, sa dalanginan ng inyong iglesia, sama-sama kami na inilalapit namin sila, ang lahat ng mga kababayan namin, kung ano man ang kanilang mga hangarin sa buhay. Kaya nga, dakilang Diyos, igawad ko sa amin ang iyong patuloy na bendisyon, ang iyong patuloy na pagpapala at pag-ibigay sumaamin, nawa sa bawat isa sa amin, para sa umagang ito, sa araw po ng Huwebes na ito, tatanggap kami ng maraming biyaya mula sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin pasasalamat at pagdakila sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.